Yan, nakita nyo, diba? Sarap na yan. Okay na yan. Tuna. Inuwasan ko na kasi para makapag-deliver na kay sister na muna. Sarap yung sauce niya. Hindi maalat, sakto lang. Yan. Ayan. Good morning sa lahat. Magluluto tayo na bangus with tausi or soybean paste. Ayan. Bali, meron akong 2 kutsarang soybean paste. Yung binigay sa akin na ng tita ko. Bali, igigisa lang. Bali, magpiprito natin muna to. Nalagyan ko ng konting harina para hindi ako matalsikan ng mantika. Bali, sa luya, bawang ang gagamitin lang natin. Saka soybean paste. Tapos, hot water. Yan. Yung bangus ko pala, nilagyan ko ng konting asin yan. Saka turmeric powder. Para lang matanggal yung lansa. Kasi baka hindi makuha sa sa luya lang. So, nilagyan natin ng turmeric powder yan. Ayan, cornstarch yung meron ako. Kaya, inanuhan ko lang siya. Nilagyan ko lang siya ng konting cornstarch. Yung balat lang. Yan lang naman yung pumuputok pag piniprito. Kaya yan ang unahin natin. Yan yung unang side. Yung balat na unang side natin ipiprito. So, kumuha na ako ng luya. Ilagay natin dito sa ating mainit yung mantika. Ayan. Half cook lang natin yung ating bangus. Ayan. Kuha na tayo ng isa. Hindi naman, non-stick naman niya, kaya hindi yan didikit. So, lagay na tayo. Kung ano yung maunang dampot, yun ang ilagay. Ayan. Okay na muna yan. Ito kung half cook lang dapat. Importante yung ayan na ganyan lang. Kasi lalagyan pa natin ng soybean paste yan. Or tausi. Yan na muna natin. Ilagay natin dito. Side aside muna natin yan. Niluluto pa naman natin ulit yan. Yan. Para hindi naman ganda lasog-lasog. Kailangan iprito natin lahat yan. Diba ang ganda ng kulay? Kasi may turmeric powder. Another prito lang naman tayo. Naalang natin yung apoy para hindi tumalsik. Natin pabalik ka rin. Dahan-dahan lang para hindi mga lasog-lasog ang ating mga isda ganun. Lang tapos na ko ng oil. Nalagay ko na ngayon yung ginger at magbibisa na tayo para sa ating soybean paste, ginger. Next natin dyan ay ang ating garlic pero pa-brown naman natin yung ginger. Ayan, okay na yung ginger natin. Ilagay na natin ang maraming garlic. Ayan. Tapos pag medyo brown na yan, lalagay naman natin yung ating soybean paste. Ayan, na-brown na. Ilalagay na natin ang ating soybean paste. Yan, 2 kutsara yan. Ito, hindi masyado maalat. So, pwede akong maglagay ng asin. Konti. Pagka, titingnan natin kasi baka hindi pa nadurog kanina yung bean paste yung soybean paste. Kaya hindi siya ganun kaalat. Itong tausi yan sa Chinese or soybean paste. Paborito ng tatay ko yan na niluluto ni mother sa kanya. Ayan, kailangan durug-durugin mo muna yan. Gigisahin mo din talaga. Pwede ko na ilagay din yung iba pang fish dito ngayon. Yung naprito ko na una. Para ma-mix na natin. So, ito yun. Lagyan na natin yung iba pa. Ayan. Saka tayo maglalagay ng hot water. I-mix muna natin yan.
Yan, check ko na muna. Kung pwede na natin, ayan, pwede na, nadurog na yung ating soybean paste. Lagay muna tayo ng isang mug ng hot water. Ayan. Tapos papalambutin natin siya dyan. Simmering lang dapat. Ayan. Simmer. Ayan, halu-haluin natin. Manamis-namis yung soybean paste niya. Usually kasi ang soybean paste na nasa lata, yung binibili ng papa ko, maalat. Pero ito, manamis-namis. Kaya naglagay ako ng asin sa ating fish. Ng asin at saka turmeric powder yan. Kaya may yellow-yellow yan. Yan. Luto naman na yung isda, partially cooked. So, tama-tama yan. Pag nag-simmer na, nasisip-sip nung pinaka-fish yung sabaw na may soybean paste. Yan, sarap yan. Sigurado. Yung sauce nito masarap. Yan o. Yan. Kumukulo na, pwede na natin takpan at hayaan natin mag-simmer. Check na natin bago kainaan pala. Check na natin. Ang kainaan. Kailangan hindi magkanda lasog-lasog yung mga ulo, baka maputol. Ayan. Ayan. Simmering na natin at tatakpan. Magdagdag pa ako ng isa pang cup para mabilis ang pagpalasa nito. Malakas yung apoy kasi ilang minutes na pala. At crunch time na ako. Kailangan ko na mag-set ng pagkain. Yan. Nilakasan ko na yung apoy. Para masipsip din kasi para lubog talaga. Tapos unti-unti yan masisipsip. Konti na lang yung tubig na matitira. Yung sabaw. Ano ba? Yan. Ang ganda na ng kulay. O, diba? Ganyan ang kulay niyan eh. Ma-brown. And then simmering na siya, kaya maganda. Malapit na maluto yan, bawasan pa natin ng konti pang sabaw yan. Lasap na yan. Nuot na yung sarsa sa ating mga fish. Nakita nyo, diba? Sarap na yan. Okay na yan. Tulo na. Inawasan ko na kasi para makapag-deliver na kay sister na ulan. Sarap yung sauce niya. Hindi maalat. Sakto lang. Ayan. Ayan.